good day and welcome back ulit dito sa ating channel. Ayun, andito tayo ngayon sa ating kubo. Yun, actually, papakita ko sa inyo paano magdagdag ng outlet. Halimbawa, meron existing outlet or magdadagdag ng outlet. Pakita ko sa inyo kung paano gawin yon, tsaka kung ano yung dapat tandaan sa pagdadagdag ng convenience outlet. Yun, dito ako maglalagay ng convenience outlet sa labas, pero actually hindi naman siya nababasa kahit sabihin natin nasa labas. Dito ako magdadagdag ng convenience outlet kasi nag-request yung wife ko na kailangan meron din dito para halimbawa, kailangan isaksak na appliances. Hindi namin need mag-extension na yun. Unang-una, kailangan yung consider pag magdadagdag kayo ng convenience outlet. Yun, pag magdadagdag kayo ng convenience outlet, unang-una nyo consider na kung pwede ba. Pwede ba, meaning na kaya pa ba ng circuit breaker? Kasi sa isang 20 amps na circuit breaker, kailangan natin maximum na 15 outlet. Ayun, tapos yung bagang outlet na idadagdag natin, ano ba isasaksak doon? Let's say sabihin natin mataas na wattage ba? Halimbawa, ref, freezer na hindi na kailangan or kailangan ng sariling circuit breaker, o halimbawa aircon na lalagay natin. Kaya hindi natin basta itatap yun. Or kailangan may sarili siyang circuit breaker. The same time yung location, nababasa ba siya dito or ano, para alam din natin kung ilalagay natin is weatherproof or ordinary outlet lang. Dito sa case na to, hindi naman siya nababasa, kaya ilalagay natin is ano, 3-prong outlet lang. Yan, pang indoor. Yan, pakita ko sa inyo. Yan, ito yung outlet natin. Ilalagay yan dito. Bubutasan ko din to. Meron tong ka back to back na outlet. May outlet natin dito sa kwarto nito or sa loob. Gagawin natin back to back lang. Pakita ko sa inyo paano siya itap or splice. Tapos ito, yan, 3-prong. Kalimitan kasi gamit ko 3-prong kasi para maiwasan natin gumamit ng adapter pagka magpa-plug. Kasi meron mga plug na 3-prong or tatluhan na hindi kaya sa ano, sa let's say dalawahan. Yun. At the same time, kaya 3-prong mas gusto ko. Pero na siyang ground. Yun, naka-built-in na yung ground niya. Doon sa saksakan, ganoon na rin, naka-ground na rin siya. Which is safe na kapag ka merong ground yung ating outlet, guys. Yan. Or yung mga appliances natin is naka-ground, which is safe, diba? Yun. Yan, dito natin, unang-una, bubutasin ko muna to. Tapos, lalagyan natin tong ano, 3-prong outlet natin. So ayan, nabutas na natin. Yun na yung isang outlet doon sa kabila. Hindi ko lang pigtapat kasi yung wall natin dito hindi ganun kaano, kasi hindi ganun kalapad. Kasi sabihin, pag nagkatapat siya, may posibilidad na umangat yung isa nating outlet kasi hindi ganun kalapad yung ating wall dito. Gawa nung ito is double wall lang na ano, parehas kahoy, 2 inches lang halos yung kanyang pagitan. Yun. Kasi yung tubular na 2 inches, yun lang yun, halos hindi siya kasing kapal ng mga CHB na 4 inches. Yun. Ngayon, yun yung outlet natin. Bubuksan muna natin itong outlet sa kabila kasi kailangan natin mag-splice or mag-tap nung wire na idadali natin papunta dito sa outlet na to. Yan. Ito yung outlet natin, yung kabila. Dali lang natin yung cover. Ayun. Okay, wait lang. Patay yung flat screwdriver. Ayan, tanggal ko na yung cover. Then, tatanggalin ko muna to yung ating screw. Ayan. Gamit yung Dongcheng brushless cordless drill. Ayan. Medyo ayan. Bali, sponsor to ni Dongcheng, guys. Ayan. Itong brushless na cordless drill. Ayan. Meron din siya binigay sa atin na ano, yun na brushless angle grinder, yun cordless din. Yan natin, tapos yun hindi natin siya itatap. Gagawin natin, i-splice natin kasi kumbaga ipipigtail natin. Hindi kasi ako nag-aano ng outlet yung dito kakabit dito tapos diretso daw kasi may posibilidad na masunog ito. Yun, pag halimbawa na malakas yung load nun, tapos dito may nakasaksak din, pwedeng masunog to, guys. Yan, kaya kailangan pag magtatap kayo ng outlet, nakapigtail yun. Kaya pala hindi na ako nakapag ano dito, utility box, hindi nga pala kasya na, guys. Yan,
diretso na dito yung outlet niya. Yan. Make sure ko lang na kapag kaganyan yung setup, walang nakalabas na copper guys. Ayan o, makikita nyo. On yan, naka-live yan. Pero, yun, ito ako wala. Pero pag gagawa kayo ito, make sure nyo na naka-off yung circuit breaker guys. Kasi, para safe. Yun. Yan, linyaman natin isa. Yan naman, kakabit ko na yung wire niya. Yung wire niya, dito yung ground na yan. Kailangan talaga lagi may ground yung ating convenience outlet para safe tayo. Then, safe din doon sa ating appliances. Yan. Ito yung ground niya. Okay. Yan, kabit ko na muna. Strip ko lang gamit yung wire stripper na galing kay Tool Express. Yan. Strip natin. Doon sa mga walang idea kung gaano kahaba yung wire na strip nyo, lahat ng outlet, ayan, merong strip gauge na ito. Sukat nyo yan dyan. Ayan o. Yan o. Para siguradong walang lalabas na copper pag pinasok nyo ito dito sa outlet guys. Yun o. Yan. Tapos sigurado kayong hindi napaigsi or napahaba yung strip nyo na wire. Yan. Tapos kabit naman natin itong kanyang ano. Ayan. Isang wire. Dito nga pala sa amin line to line yung connection. Ibig sabihin 110, 110 magkabilang linya. Meron kasing ano lugar na ang linya is line to neutral or isang 220 tapos isang 0 volts. Ayan. Doon napaka-importante pagka ganun naka-colored cord yung white nyo, yung wire nyo, kasi para alam nyo kung alin yung ano line side tsaka yung ano yung side nung neutral. Ayan. Dito naman ayan, pagka ganun halimbawa line to neutral yung linya nyo, itong black siya yung live tapos neutral itong white guys. Ayan. Tapos green is yung importante, yung ground. Ayan. Binabalot ko rin siya na flexible loss. Suwat ko lang kung gaano kahaba para sure tayo na ano may insulation. Ano ba, nabalatan siya. Ayan. Hindi siya parang dumikit doon sa mga metal paring. Ayan, no? May metal paring siya guys dito. Ayan. Tapos pwede na natin ito ilagay guys. Ito. Ayan. Yun. Pasok lang natin doon. Mamaya papakita ko yung pag-display sa inyo itong ating ano, itong ating wire. Sa ngayon screw muna ko siya gamit yung ating brushless cordless drill galing kay Dongcheng guys. Yun, check niyo yung video nito, yung pagkaka-review, tsaka yung ano, yung ating brushless na cordless grinder, ankle grinder guys. Ayan. Napaka-convenient pag ito yung ginamit nyo kasi nga cordless siya, at the same time brushless, mas tipid siya sa battery, then malakas kung mapapansin nyo. Oops, sorry guys. Yan o, napakalakas niya. Tapos ito is meron ding drill, then meron siyang hammer. Ito yung hammer niya. Tapos ang speed niya 1 and 2 yun. Yan. Ito naman natin yung ano. Yan kung gaano kalakas ng ating brushless cordless drill. Napat ko na para siguradong hindi makawala, baka makatakbo pa eh. Medyo. Yan. Tapos ando tayo sa part paano splice, kung paano magdugtong ng ating ano, ating bagong kapit na outlet. Check natin sa kabila. Ayun na yung ating wire. Yan, yung ating ground 110 line to line mute na connection. Yan. Una mo nating splice is yung ano, yung ground. Itong ground dito kasi wala na akong wire nung nilinya ko tong kubo na kulay green, kaya ito yung ginamit kong ground. Tapos yun nga, sasabi ko line to line naman dito, kaya pinagparehas ko na lang yung connection ng linya dito, tapos dito na lang yung ground yung iba para alam ko kung alin yung ground. Yan. Ganito pagtatap niyan guys, kailangan siya ay naka-pigtail, kasi pag hindi naka-pigtail yan, yun, bawa hindi naka-pigtail yung ating ano, ating
linya. Nabanggit ko nga kanina, pwedeng masunog o malaki ang posibilidad na masunog yung inyong outlet. Kasi para kayong naka-connect pa rin dito yung ginagamit yung appliances. Sa bagong dagdag natin na outlet, nag-plug tayo. Tapos hindi naka-pigtail yung ating connection. Ang maging posibilidad niya or mangyayari is malaki yung tendency na masunog kasi para din kayo dito nakasasa kasi dumadaan pa yung kuryente dito sa isang outlet. Kaya napakahalaga na ganito yung connection nyo, naka-pigtail siya guys. Huwag kayong magkakabit ng ito basta itutusok nyo lang dito. Mamaya pakita ko sa inyo, yun yung mali na paraan para kumbaga yun yung paraan na malaking posibilidad na masunog yung outlet nya. Splice natin gamit yung wire stripper na galing kay Tool Express guys. Ayan, kinabit niya yan. Kukuha ko ng connection ng kuryente na konti dito niya kinabit. Kabit na ganyan. Siyempre meron na rin kuryente doon or magiging live na yon. Problem is prone na masunog itong outlet na to kasi imagine nyo galing to kay circuit breaker, tapos ginagamit yung outlet yung bagong dagdag natin, dadaan pa rin si kuryente dito. Ito is pwedeng ma-overload, tapos siyempre gagamitin din natin to. Kaya yan yung maling paraan. Yan, dapat ganyan, naka-pigtail. Yan yung wire stripper na galing kay Tool Express, napakalalwang gamitin guys. Unang-una, hindi ma-stress yung inyong wire, hindi masusugatan yung copper. Yun, hindi madadamage yung copper nyo. Yan, pansin nyo, wala siyang same time yan, hindi siya nagkakaroon ng ng gas or hindi ma-stress yung inyong copper guys. Yan. Kaya napakaganda na meron tayong gamit na wire stripper. Yun, ito naman natin gamit. Ito galing pa rin tong plies naman na kay Tool Express pa rin, kay Engineer Amon. AIM plies guys. Napakaganda niya. Para na rin siyang Klein pliers. Meron tayong Klein na galing din kay Tool Express. Pero ito yung malimit kong gamitin guys. Kasi taga ko gagamit, mapansin nyo yung kanyang cutter hindi nabubungi. Kahit yung mga hardened nails or mga pakop yung puputol ko ito yun, hanggang ngayon wala pa rin bungi. Almost a year na nang binigay sa atin to. Lagi ito yung gagamit ko kasi medyo nanghinahing tayo doon kay Klein, medyo mahal kasi ito affordable price yung price na to. Yan, napaka mura lang, kahit sabihin natin mura, quality talaga guys. Tapos pagtitape nga pala, make sure nyo na kayo yung kapal ng electrical tape, kasing kapal din ng insulation ng wire nyo para safe talaga. And tapos make sure nyo na wala talaga copper na lalabas or nakoslet. Kaya ito, napaka free kong gumawa kahit lalabihin natin na live. Kasi hindi man niya kabaka basta mo ihila yung mauhugot kasi nga walang copper na nakalabas. Yun yung alwan gamitin itong wire stripper na to, lalo na pagka mag-split sa mga junction box, napakadaming wire, mabilis mag-strip, diba? Kasi pagka yung stripping knife medyo mabilis din man, kaso mas matagal mas hassle kumbaga sa maalwan din, pero kung kumpara sa wire stripper, napakabilis ito magbalat guys, hindi pa masakit sa kamay. Yan na, itipan natin itong ating ating wire na binalatan na ating tinap na wire. Yan, ulitin ko, ang connection dito sa amin is line to line or 110-110, parehas may 110 magkabilang linya. Compared sa like yung napunta paggagawa ko Batangas, dito sa Laguna may area din na yung Pagsangan, yung District 4 halos line to neutral yung connection doon. Yan, and this sa amin sa Nagcarlan is line to line like sa Manila. Yan, baga 110 volts. Yun, tapos balik na natin to. Ito muna, pakita ko muna yung connection. Ground, line 1, line 2. Yan, nakapigtail siya guys, ganyan.
gumagana yung inyong outlet, pero doon sa kabila yung dagdag yung outlet, gumagana din, na hindi dumadaan dito yung current. Safe siya, hindi siya prone na masunog. Ito na, yung ating convenience outlet, nakakabit na siya. Wala akong dalang multimeter dito. Tignan natin ito, grinder kung gagana siya. Tag natin, on natin. Tag natin yung kabila, check natin. Pero siya kasi yung common na outlet na kailangan pa natin mag-jumper na para gumana tong kabila. Kita nyo, buo yung likod niya. Ibig sabihin, pag may connection na to, okay na yan. Pero check natin, double check natin yan. Nagamit yung outlet natin. Ayun, bali ganun lang kabilis magkabit ng convenience outlet, guys. Sana nagkaroon kayo ng idea sa video natin to. Doon sa mga ngayon parang nakapanood ng video natin, like, share, and click nyo na yung notification bell para laging updated sa mga video ina-upload natin. Ayan. At maraming salamat po muli sa inyo lahat. Stay safe and God bless po.